Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si June at eto na naman, mukhang may masamang balak na naman ang PBBM administration dahil sangkatutak na kapulisan na naman ang dineploy sa Davao. Kaya inalmahan po agad ito ni Congressman Pulong Duterte at kinundi na ito. At eto po ang sabi niya: as of today, we have monitored the arrival of 30 CIDG operatives and 90 SAP personnel from Luzon. So kung matatandaan po natin bago arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mayroon din pong mga dineploy sa Davao na kapulisan sa Davao Airport, no? Bago po dumating si Pangulong Duterte galing Hong Kong, napabalita yan, at mayroon ding dineploy sa NAIA. So siguro naisip ni Torre, ang Davao kasi international airport yan eh. So baka mula Hong Kong, dumiretso na yung eroplano sa Davao, kaya nag-deploy na siya ng pulis doon. So kung dumiretso man sa Davao or sa NAIA lumapag, meron din siyang mga pulis na dineploy. So naiisip ko, nag-deploy na naman ng kapulisan, at ito isang katutak eh. Biro nyo, 90 SAP. Yung SAP po ito po Special Action Forces. Yan po ang pagkakaalam ko. Iba po ang training ng SAP. Napabalita nga yung SAP 44, no? Ang training po ng SAP kesa sa mga ordinaryong pulis, magkaiba. Parang mga special nga ito eh. Special Action Forces eh. Parang sundalo yata ang training nito. Meron kayang gegerahin sa Davao? Bakit 90 SAP ang i-deploy? At 30 CIDG operatives. Ang chief ng CIDG po ay si Torre. At na-promote pa nga yan. Kasama niya yung spokesperson na babae, yung may nunal dito. Dito ba yun? Wala namang ginagawa, nagsasalita lang. Pero siguro, kung magaling magsinungaling at lagi mong ipinagtatanggol si BBM, talagang mapopromote ka nga. So, ito po yung sinabi ni Congressman Pulong. We strongly condemn the recent actions of the PNP CIDG that have clearly crossed the line into harassment against my family. It is disheartening to see that those who are sworn to uphold the law are being blinded not by justice but by money. Talagang yung pera ng bayan, pera natin ang pinapagalaw ng administrasyong ito. Pinamumudmod sa mga high-ranking at sa mga media, no? Mga mukhang perang media. The real criminals in our society are being ignored, while some in the higher ranks have seemingly sold their integrity. Ipinagbili na yung kanilang integridad. Yan po yung sinumpaan nila nung nasa PMA sila eh. Yung iba kasi graduate ng PMA, yung ibang pulis naman hindi, no? So yung iba mga taga PMA, ito yung mga sinumpaan nila, integrity. Let me be clear, we are documenting everything, that listing down the names of those involved. Ito po yung natandaan kong sinabi ni BP Sara, no? Yung mga impeachable offense ni PBBM, nakalista yan. Meron na silang 5, no? At nadadagdagan pa yan. Yung ibang mga ginawa nilang illegal sa batas, kagaya nung pagpasok sa KOJC, si Bongbong mismo nagutos niya at inamin niya yan. 'Di ba? Sinabi niya, kapag nakapasok na kayo, ang utos niya, wag nang lalabas. Sinabi niya yan, nagyabang siya diyan. Ebidensya 'yon. At lahat ng mga ginagawa ng mga alipores niya, mga galamay niyang pulis, na mga illegal, dinodocument po yan nila BP Sara ng mga Duterte. Kaya ito ang sabi ni Pulong, no? Let me be clear, we are documenting everything and listing down the names of those involved. When the time comes, ito na, you will answer, not to us, but to the very forces of justice you have turned your back on. You won't be facing people with money,
but people who are ready to stand their ground. Yan po ang sabi ni Congressman Pulong. At pakinggan po natin itong balita ng UNTV. Muling dumagsa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa labas ng kanyang bahay dito sa Davao City kagabi. Ito ay matapos mapanood ng mga Davaoenyo ang isang Facebook Live ng supporter at volunteer ng mga Duterte na si Paulo Lino Canillo. Bagaman walang nangyaring raid kagabi, hanggang ngayon ay patuloy ang pagdating ng mga supporter ng dating Pangulo upang mag-abang at magbantay sa posibleng o manoy gagawing raid ng otoridad sa kanyang bahay. I'm very, very mad because why does it have to be like this? Alam mo yun? But I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up because that's what Kitty said, call for help. And the only thing that I can do and I can think of was just go live and ask for help. Ayon kay Paulo, nakatanggap umano sila ng tawag mula kay Kitty Duterte na humingi ng tulong sa mga tao. Alam mo yung sa boses niya talaga na she was really scared, but she was trying her best to stay calm. Kami, I knew that was something serious. And the last thing I said to her, na Kitty, I got you. There was something serious. Ito ba ay yung napabalitang dahil si BP Sara ang isusunod na aarestuhin ng ICC dahil ipinamamadali na raw yan according to presidential sister, si Senator Amy Marcos. Anything can happen. Iba po itong administrasyon, iba po yung mga namumuno sa atin. Mga addictus, drogistus. Iba po mag-isip yung mga yan. Baliw yan. Baliw po mag-isip yan. Binubulungan din yan ng mga damonyo. Iba po yung utak ng mga yan. Wala na pong sinisino yan. Batas-batas, wala na sa kanila yan eh. Wala na. Kaya, yan ang ginagawa nila. Kailangan burahin nila ang mga Duterte dahil once na nagkaroon ng pagkakataon yan na makabalik, siguradong yari sila. Pero, hindi siguro gugurgurin yan. Sabi nga ni Pulong, kailangan nilang humarap, haharapin nila ang justice. So, ano kaya na naman ang balak ng BBM administration? Ayoko nang tawagin PBBM, BBM na lang. Ano na naman kaya ang balak? There is something serious, sabi nga nito ni Paulo, yung vlogger. Kasi ganyan po yung nangyari nung bago arestuhin si Tatay Digong. Nag-deploy ng mga pulis. Kaya talagang mag-iisip ka at matatakot ka. Kaya nga si Kitty daw humingi ng tulong sa mga tao doon po sa malapit sa bahay nila na ayan, magbantay. So talagang sinusuportahan, maraming sumusuportang mga tao sa mga Duterte, no? At ayan, nag-vigil na naman sila sa bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ano na naman kaya itong balak? Sigurado namang si Torre ang kikilos dyan dahil masunurin si Torre. At si Torre talaga yung pambato nila kung merong aarestuhin. At siyempre, malaki-laki ang bonus niyan kapag lalo na accomplish mo yung mission mo. Kasi ganito yan eh. Ang nakikita ko, lahat ng mga kilos ng administrasyon, no? Puro pera. Puro pera yan ang pakikilusin. Ito ang media, tinapalan na, di ba? Para huwag malantad yung kanilang mga ginawang illegal, mga pagnanakaw, pilit nilang tinatapalan. Yung mga high-ranking official naman, binubusog nila para maging sunod-sunuran sila. Para hindi kumalas, hindi sila iwan, hindi sila bumaliktad. Kailangan busugin mo.
ang titindi rin ng mga sa bagay. Kung talagang napakalaki ng offer sa'yo, masisilaw ka talaga. Pero hindi ang mga Duterte. Hindi po. Dahil sabi nga ni Pangulong Digong, wala akong sakit na ganyan. So, sakit-sakit din yan eh. Yung pagka-kleptomaniac, sakit po yan eh. Yung pagnanakaw, sakit po yan. Pag may nakita ka lang, parang natutokso na agad sila na magnakaw. So, ito pong pagdi-deploy, talagang may experience na kasi. Talagang naiisip ko, mayroon na naman talagang mangyayari. At ito nga si BP Sara ang inaalala ko na baka biglang may lumabas na warrant, arrest warrant galing sa ICC. At kapag mayroon ng napabalitang ganyan at may nailabas na raw, sigurado aarestuhin agad si BP Sara at may nakahanda ng jet at ililipat agad sa The Hague. So magsasama sila ng kanyang ama para burahin at wag nang makasali pa si BP Sara sa 2028 na presidential election. Gusto nila sila na lang forever ang nakaupo dyan. Kaya lang meron namang breaking news si Maharlika. Ito po oh. May vlog si Maharlika na 350 tons of gold tinatransact daw sa Hong Kong. Pero meron pong whistleblower ito at ito po ay international media ang nagbalita. Malamang alam na to ng mga media dito sa Pilipinas pero hindi nila ibinabalita. Ewan ko lang. Pero mayroon pong whistleblower at siguro iba-vlog ko rin ito. Bahala na kung mademanda tayo dahil yung Manila Times, yung naglabas ng Oplan Horus, yung Manila Times, Manila Bulletin, iisa lang po yan. Iisa lang po yan. Itong Manila Times nakademanda raw o dinemanda na o ididemanda dahil nga nilabas nila yung katotohanan. So ganyan eh, pag nilabas mo yung katotohanan, nagsabi ka ng katotohanan, ikaw ay malalagay sa alanganin. Dahil ikaw binibisto mo kami, yari ka. Ganun po yun eh. Ganun po ang datingan nun eh. Kapag binibisto mo sila, kumbaga sinusumbong mo sila sa taong bayan, ididemanda ka. para mapatahimik ka o para mapakulong ka. Magiging tahimik ka na. Pagkulong ka na, matatahimik ka na. Or pwede naman na siguro ooperan ka sa una. Kapag ayaw mong tumanggap, ayan, demanda na ang kahaharapin mo. So itong Manila Times ay dinimanda na po. Ganyan po ang nangyayari kapag nagsasabi ng katotohanan. So hanggang dito na lang po. Yan lang po muna sa ngayon ang ating balita. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. Bye-bye.